So more preparations are expected for the prosecution ahead of week 2 of Vice President Duterte's impeachment trial. To discuss, we are joined live in the studio. Thank you for your time, Manila 3rd District Representative and House Prosecutor Joel Chua. Sir, magandang gabi po, sir. Hi, good evening, Lord. At good evening din sa mga kababayan natin. Sir, pag nabitin ka pa sa tubig, pwedeng uminom ng tubig dito, pwede. sir. Hindi Bawal. pinagbabawal ang pagpasok para Salamat. at okay lang kahit mag-expel tayo ng mga Kung ano oral fluids dito. Natural na natural yun. Ayon nga sa kasamahan ninyo sa Congress po na si Dr. Congressman Garin. Okay. Assessment po ninyo, Kong Joel, sa unang linggo. First 3 days. Ang sinasabi nila ay nakapuntos daw ang prosecution so far. Of course, sasabihin ng kabila na nanaig ang depensa. Well, siguro ganito na lang, Lord, no? Para to be fair. On the part of the prosecution, na ipalabas namin kung ano yung gusto namin maipalabas doon sa aming testigo. So, na-authenticate yung video, yun naman ang purpose. Kaya pinresenta yung aming unang testigo. At nakita naman natin, ginamit din naman nung depensa yung video. So, wala na siguro magiging issue pagdating sa authenticity nung nasabing video. Although may isang senador na kung may question. Mamaya tayo pag-usapan yan. Okay, sa mga hindi po na-gets yung reference namin kanina about saliva and drinking of water, etc. Because yung apparently ang depensa or yung mga kapanig nila ay mukhang may ginagawang guerrilla warfare sa social media na kumbaga mga non-sequitur yung mga bagay na tinatarget nila. At yung sinasabi, yung mga memes na nakikita daw. Pero pupunta tayo mamaya kasi indikasyon daw ito ng stress at pagsisinungaling. Pero puntahan natin mamaya na yon, Kong Joel. May pasabog daw ang prosecution next week. Ano kaya ito? Abangan natin. Clue. Ito ba ay may papasa sa metal detector? Well, nakita naman natin yung mga inimbitahan. Siguro, Lord, kasi kami, no, sa parte namin, dalawa ang hindi namin po pwedeng i-disclose. Unang-una, yung legal strategy, dahil mapaghahandaan kami ng kalaban. Although, alam nila kung sino yung mga testigo, pero syempre, kahit pa paano, hindi naman nila alam kung ano yung gagawin at sasabihin. At pangalawa, yung merito. Dahil itong merito naman, nakasaad naman ito doon sa rules ng Senado. In fact, nagsalita na nga yung isang senador at medyo sinasaway na kami sa aming mga statement. Kaya pasensya na kayo kung minsan medyo careful kami dahil nandoon talaga sa rules na both, hindi lang naman ang prosecution, hindi lang ang depensa, pati ang mga senador nakalagay sa rules ay dapat hindi nagdi-discuss ng merito. But siguro kung ano yung mga nangyari at assessment siguro namin, baka po pwede naming sabihin. Sabi ni dating Congressman Barbers na spokesperson at advisor ng prosecution, satisfied daw siya sa naging performance, very fair daw itong presiding officer. Tama. Okay. Do you share the same sentiment, sir? Yeah. In fact, kung makikita mo, talagang intention ay maipakita sa publiko yung kung ano yung katotohanan. Binibigyan ng leeway, hindi lang ang prosecution, pati yung defense. May mga pagkakataon na kung maalala ninyo, nakapagsalita si Attorney Ligutan kasi naitanong sa kanya kung ano yung kanyang tingin na bakit ito impeachable offense. Ay, diba? Kay Risa Ontiveros. Yes, natanong siya. Kinampihan siya ni Senate President Win Gatchalian. Yes, ng isang senador. At dahil nga nabigyan ng airtime, supposedly pang closing statement yon, but since nabigyan siya ng airtime, so binigyan din ng opportunity yung defense. So makikita mo naman na lahat naman binibigyan ng opportunity ng ating... So makikita dito na ang talagang intention is para makita ng publiko.
inaasahan natin na hindi yung mga ebidensya na gusto nating mailabas, dahil matagal naman, lahat naman hinahanap, asa ng ebidensya nyo, asa ng ebidensya ninyo. Pag nandiyan yung ebidensya, may marking Papansinin. mo na. Asa ng code niyan? Anong number niyan? Kaya nga, tama. Yung mga ganun pong issue, kung marami pong nagtataka, hindi ba naayos to ng pre-trial pa lamang dapat? Yes. Sa pre-trial, talaga naman, kaya nga medyo natagalan eh. May pre-marking na Oo. tinatawag. Pero pagdating kasi dito sa trial, sasabihin mo, it was pre-marked as annex, ganito, ganito. Kasi Pero mas ba't ganun? tatagal tayo pag kung kailan yung trial, saka pa lang tayo magmamarkahan dahil it will take time. Ba't nagkukulitan pa rin sila doon? Well, ang nakita ko kasi, sinasabi kasi nung defense na hindi daw yan na isama. Pero nasama naman yung mga... Kaya medyo ano rin eh. So, siguro, nakikita rin naman natin, siyempre, yung depensa, ginagawa rin nila ang lahat para hindi maisama yung ebidensya. Pero surprisingly, maski kami nagulat, ginamit din nila yung ebidensya na yun. So, parang... Pagkatapos, gusto nyo pa i-play yung 2 hours, gagamitin nyo rin pala yung clips from the same video. di ganun na At rin. that point, sa kanya maraming gusto mag-address ng grave threats na eh. Yeah. Yung mga nanonood. Okay. Kong, okay. At least ito, ang grave threat ay sabihin natin na may visual element pa ito kasi may video involved. At sabihin natin may drama, no? Siguro, sa punto de vista ng audience, medyo engaging pa ito. Pero hindi ba pagdating, halimbawa, ang hawak mong article ay yung article 1, yung systematic misuse, misappropriation, irregular liquidation of hundreds of millions of Confidential funds. Sa Confi funds, no? Sa OVP at sa DepEd. Sabihin na lang natin na hindi ito kasing, quote-unquote, kasing sexy nung issue, nung article ngayon. Yes. Of course, ito ay legal at the same time political. May ina-address kayong mga tao na nanonood ngayon. Paano ninyo, anong intensyon ninyo para habang nag-argue kayo, ina-address nyo rin at na-engage nyo yung atensyon ng tao? Well, dito sa Confi Fund, Lord, ito naman ang pinag-ugatan ng lahat eh. Kung maalala ninyo, lahat ng tao na curious. Sino si Mary Grace Piatos? So dito yun. Sa Confi Fund yun. Yun. Si Kokoy Villamin. Kong, alam ko, may duda pa rin kayo kung sino si Mary Grace Piatos. You still are of the belief that there is no Mary Grace Piatos. Kahit sinabi nila na nakalista na sa kanilang witnesses. Actually, testigo namin yun. So, isasabihin na natin. So, titingnan natin kung may lulutang na Mary Grace Piatos. Dahil dalawa lang naman yan. So, kung may lumutang, magkakaroon na kami ng pagkakataon para matanong siya. Tipo ba? Patungkol dito sa usapin ng confidential fund. Pag wala naman lumutang, so tama yung teorya namin na talagang ito ay bogus at fictitious talaga. Kahit sinabi ng isang nagtatagong senador, maraming Piatos daw sa Davao. Malalaman natin yan pag Kakaalaman. sinampina na siya ng impeachment court. Doon sa isang tanong ko nga pala, no, kanina, how do you intend to make your presentation at least engaging sa atensyon ng audience? Well, sa confidential fund, Opo. Kasi sabihin natin, ito puro numero kasi ito eh. Di ba? puro numero. Puro numero yan. Ang hirap kayo. yan. Puro magdudututan, ang argument nyo dyan ay puro mga hindi baka mabore daw ang tao. Kung paano ba yan? Well, totoo yun dahil, pero kailangan kasi dahil party pa rin to. Dahil in fact, ang pinag-uusapan kasi dito, mahigit 600 million na pondo na pinagkatiwala sa ating Vice Presidente bilang Vice President at bilang DepEd Secretary. Ito nga yung pinag-uusapan natin, yung confidential fund. Maraming usapin dito, bukod kay Mary Grace Piatos, yung 1 milyon na safe house na nirenta nila in a span of 11 days. So anong klaseng safe house to? Nasaan ba dito yung safe house? Tapos nandiyan din yung issue na sinabi ng AFP na wala naman silang natanggap pero nag-issue sila ng certificate. Pero tingin ko, ang inaabangan ng taong bayan dito ay yung salaysay ni Ramil Madriaga. So, tingin ko marami ang nakaabang dito at kung saan napunta yung mga delivery ng
bagbag na pera. So, tingin ko, yan ang inaantay ng mga kababayan natin. So, tingnan natin. So, titingnan natin kung paano ito ipipresenta in such a way na pupukaw sa atensyon ng ating mamamayan. Sabi ni Kong Barbers ay meron daw silang plano pero hindi pa raw pwede sabihin. Yes. Para inisip ko, ito ba'y may song and dance number involved or parang may video graphics para mas maging interesting kahit paano, di ba? May testigo tayo na magpapatunay. Pero kung ano yon, siguro abangan natin. Abangan na lang. Okay. Key takeaways ninyo so far sa first week in terms of sizing up the defense, sizing up your own prosecutors, at ano yung mga strengths ninyo, ano yung mga areas on which to work on further? Well, sa amin, ang masasabi kong strength namin is yung ebidensya at yung katotohanan. Dahil at the end of the day, pwede naming sabihin na maaring, on the part of the public prosecutor, di ba? Medyo kalawang na kami pagdating sa trial. Kaya nga tayo may mga alalay ng mga private counsel. Pero, whether kalawang kami o hindi, yung katotohanan, hindi mo may pagkukubli. Lalong-lalo na kung ang usapin ay numero, dokumento, papeles, ebidensya. So, tingin ko dito nag-uumapaw yung aming lamang dito. So, sa kanila naman, masasabi ko na dahil yan naman talaga ang kanilang bread and butter, talagang trial. So, umaga, tanghali, gabi, yan ang kinakain nila. Yan ang talagang nasa araw-araw na ginagawa nila. Yan ang pinag-uusapan nila. Yan na yung mundo nila. At trabaho talaga At trabaho talaga nila. So, in fairness naman sa defense, syempre, first 3 days pa lang yan. So, hindi pa rin natin mag-gauge yung talagang galing nila. Dahil, syempre, kumbaga, meron tayong masasabi na namamalahibo pa eh. Diba? Medyo, ano pa eh. Malahibo. Oo, eh. Pero, habang umaandar yan, yung trial, eh, medyo nasasanay na sila sa crowd. Dahil ito, ibang arena to eh. Tingin ko dito medyo lalabas na rin naman pero yung kanilang mga husay, di ba? Pero kami, naniniwala ako, at the end of the day, magkakatalo-tarik pa rin dyan sa ebidensya Ebidensya. at katotohanan. Pero kung Joel, alam natin na sa panahon ngayon, marami sa mga sumusunod sa social media na alam natin na may mga naratibong naka-hijack ng, Tama kayo. sabihin natin, mga malisyosong operators. Fake no? news. Fake news. Alam ba, yung napag-usapan natin kanina, yung memes na nilalabas, kung delikado yan, kahit sabihin natin, Totoo yan. pwede mong hindi seryosohin, kung maraming nagsishare, maraming nakukonbinse yung mga ganun po. Kaya nga, Lord, malaking bagay yung makagaya ninyo eh. Yung mga talagang legitimate no, na nasa media. Dahil kayo ang tamang paraan eh para mailabas ang katotohanan eh. Dahil sa panahon ngayon, marami na yung mga naglalabas ang fake news. Kung wala kang mailalaban sa depensa, gumawa ka na lang ng mga memes. Memes, Diba? Kung ano-ano na lang, diba? So hindi kayo maayos sa argumento, hindi mo matapatan yung argumento nung kabila, so banatan mo sa kung ano-ano. Paninira na lang, keso ganito, keso gano'n ang itsura ng kabila. So, but at the end of the day, dapat yung mga kababayan natin nga ay sabihan natin na maging mapagmatsyag, maging mapag-obserba dahil itong pinag-uusapan dito, napakalaga at may koneksyon sa sikmura ng bawat isa sa kanila. Ang pamumulit, bahagi ito ng politika at sinasabi nila na ang paghahanap ng accountability ay extension pa rin ito at hindi ito labas. Pero paano ba yan? Yung sinabi ninyo na pag nauubusan na ng argumento, feeling nila ay nakakapuntos yung kalaban, dinadaan sa ganito. Halimbawa, no? May isang konsehal daw na pinagbantaan yung isang counsel din ng prosecution. At may isang humirit na, ito'y pinag-usapan natin kinanay,
yung makikita mo raw sa mga meme, yung hirit din ng isang mga spokes yata ng depensa, no? Na, ewan ko, official yun o hindi, na makikita mo raw yung laway ng isa sa mga abogado ay indikasyon daw halimbawa ng stress kasi nagsisinungaling. So nararattle daw yung katawan. May paliwanag kayo dito kong Dr. Chua. Sorry. Kasi alam mo, nung nag-impeachment nung first day, papasok ako dun sa session, may hawak akong tubig. Eh, hinarang ako, hindi rin ako pinapasok. Bawal palang magpasok ng tubig sa loob. So, kaya ang ginawa ko, doon na lang sa labas. Doon ko na lang ininom yung tubig. So, sabi kanina ni Congresswoman Janet Garen, na isang doktor, ang paliwanag niya, yung dehydration, nagiging cause din yan kung bakit ka nagkakaroon ng mga ganyang may lumalabas na laway. Ibig sabihin, whatsoever. mula nung pinapasok kayo doon sa Senate Hall, Bawal, hindi kami... ilang oras kayo walang inom ng tubig? Parang 5 hours ba inabot yun? Or 4 hours? Ang Hanggang tagal natapos? Hanggang natapos? natapos, wala eh. Kaya nga, buti nga, at least siguro napansin ni Senator Pia. Pia Cayetano. In fairness. Kaya pala siya humirit ng gano'n. Yes. In fairness kay Senadora Pia Cayetano. Kasi nasa rules yata nila na bawal magpasok ng anything na, well, I suppose pati pagkain bawal, di ba? Pero at that time kasi, si Congresswoman Jinky, siya kasi ang lead prosecutor namin. So siyang nando doon, hindi naman siya po pwedeng umalis. Una-una, nag-deliver siya ng kanyang opening statement. Yes. Tapos siya rin yung nakatutok talaga. No? Walang So, pwedeng lumabas kong. Well, ako nakakalabas kami nung pinayagan naman kaming lumabas. But si Congresswoman kasi, medyo mahaba-haba yung ano niya yung speech niya yung opening statement niya So, doon yata nila napansin na may konti. Kasi, alam mo, ganito lang naman yan, Lord eh. Pag wala kang maipukol doon sa sinasabi, nakita mo maganda, so hahanapan mo na lang ng ibang kapintasan. Gano'n ang labanan. Yan Diba? ang sinasabi natin na parang guerrilla warfare sa social media na ini-engage kapag, well, karagdagang ano ito kasi may mga bagay talaga na may kababayan natin na hindi talaga na ganap na maunawaan kaya dadaanin sa mga palagay po ninyo kababawan, abangan po ninyo ang mga susunod na mga linggo. Well, ako hindi naman ako magtataka dahil sa totoo lang, for the past few years, medyo bumaba yung level ng ating politika dito. Diba? Dito sa atin, iniidolo natin, mga nagmumurang mga leader, diba? Mga nagbabanta na leader, mga nambabastos ng babae na leader. So parang hindi ito yung kinagisnan natin. Kasi ang pagkakaalam ko, ang mga Pilipino ay magalang. 'Di ba? Maginoo. At hindi tayo bastos. So yun ang pagkakaalam ko. Kaya nga nagugulat ako ngayon, lalong-lalo na. Kaya nga yung impeachment, Lord, ito ay isang mekanismo para obserbahan natin yung mga pinuno natin na pinakamataas na echelon ng ating society, pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa, kung papaano sila yung asal na kanilang habang sila ay nakaupo sa katungkulan. Kaya nga, kung titignan mo, dalawa lamang ang halal na opisyal na subject ng impeachment. Ang Pangulo at ang Vice-Pangulo. Bakit? Kasi sila lang yung tinitignan. Kumbaga sila yung nasa may pinakamataas at pinakamakapangyarihan dito. So yung conduct mo na ipapakita dapat ay yung naaayon. Diba? Kasi kahit tignan naman natin sa ibang bansa, wala namang ganito eh. Kayo ba nakakita kayo na ang vice-presidente sa ibang bansa pinagbabantaan ng presidente? Wala namang ganun eh. Diba? Eh dito sa atin, parang narinig mo nga eh, diba? Inaamin nila na may banta pero may dahilan daw kasi Emotional whatever it is, lalo ka na, kung naging pangulo ka, hindi ka po pwede maging emotional dahil yung kapakanan ng ating bansa nakasalalay sa iyo. Lord,
ang Pangulo ay head of the state. Ikaw ang nagre-representa ng ating bansa. Could you imagine kung yan babastusin? Kung yan ay duduru-duruin? Kung yan ay pagbabantaan? Parang pinagbabantaan mo ay ang ating bansa. It is a national security concern. Ang gusto doon sa head of state ay yung head mismo ng head of state. Ayon sa isang... Di ba? Gusto niya na putulin mo. Saan ka nakakita ng gano'n? Surreal. Only in the Philippines. Congressman Joel Chua, sir, good luck po sa inyo next week. Good luck sa mga abogado rin ng defense at sana po mas ma-expedite, no? Ito mga prosesong ito at not be bogged down by technicals. Maraming salamat po Maraming salamat. sa pagdalaw po ninyo, Manila 3rd District Representative Joel Chua. Thank you, sir. Mabuhay po kayo.